Gatas na gatas! Mga ganun tatanungin mo. Gatas na gatas! Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At tatalakayin po natin ang tungkol sa pagkatao ni Norman Mangusin sa mundo ng piitan o sa kulungan, mga ka-plastic. So, pinatunayan nito ng 4 na testigo o mga kasama niya sa kulungan o mga ex-inmate niya dito sa pamamagitan ng interview ni Makagago WhatsApp Man, mga ka-plastic. So, pinatunayan po yun, mga ka-plastic, ng 4 na yon. Which is itong pinakamagandang opinion na napakinggan ko ay yung kay Boss Miguel, mga ka-plastic. Itong nakikita nyo sa screen. Siya yung nagpatunay, mga ka-plastic, na kung anong ugali ni Norman Mangusin noong mga panahong nasa loob pa siya ng kulungan. At kung siya ba talaga ay legit na miyembro ng Sputnik, kasi tinanggi naman tinanggi ni Kaigme o ni Jaime Soner Solis ang aligasyon o yung patunay ni Norman Mangusin na miyembro daw siya ng ACRO. So ngayon, papakinggan po natin kung siya ay lehitimong miyembro ng Sputnik at kung ano ang mga nangyari sa kanya during his pagkakulong, diba, mga ka-plastic. So panoorin natin yung video. Loob ng kulungan. Sa nakakita sa kanya, nakasalamuha siya, let's say. And pangalawa na kayong ganyan ang kwento. So ibig sabihin, itong tao na to ay isang malaking kwentong barbero. Tama? Wala. Gope yan. Wala ang wala ang isang salita yan. Puro wento. Wala. Masabi ko talaga, wala. Asar talo nga siya. Doon nga lang sa inaasar namin siya. Wala siyang magawa eh. Ito, totoo to ha. Sinabi niya to, boss ha. Hindi to galing sa akin. Sinabi niya, boss, na siya daw ay nakipagsaksakan sa kulungan nang nakatali sa bewang tas saksakan. Laban ako ron. Yung laban namin sa kulungan nun. Oh, kasi nakipaglaban ako sa kulungan. Nakatali parehas bewang namin. Tapos may dala kaming panaksak. Yung panaksak namin, ano lang, yung toothbrush, yung hawakan ng toothbrush na hinasa. O, yun lang. Ginawa ko sa kulungan yan, sa annex to. Nangyari sa amin yan. Take note ha, tandaan ninyo yung sinabi ni Norman Magusgusin na ang ginagamit niyang panaksak ay ang pinatalas na hawakan ng toothbrush, mga ka-plastic. So, panoorin nyo po yung opinion ng bawat inmate niya that time kung talagang totoo yung pinagsasasabi ni Norman Gusgusin tungkol dito na nakikipagsaksakan daw di umano si Norman Mangusin sa kapwa kakosa niya, mga ka-plastic. Bago ako nakakuha ng respeto sa mga kapwa ko bilanggo, nangyari yun. Mahilig daw siya doon, boss, sa ganon. Do you believe that? Alokohan yun. Sabi niya, boss ha. Sabi niya. Wala. Okay pa yung kahit naman suntukan siguro, dilalaban yan eh. Sa akin nga, boss, wala naman akong kaalaman sa suntukan, wala ako respeto sa inyo kasi kayo talaga yung mga legit. Ako, wala akong kaalam-alam sa kahit na ano, pero ayaw niya rin makipagsuntukan sa akin. Pero siya yung naghahamon sa akin. Ako brother, sa dampor siya ito, masabi ko sa'yo. Hindi totoo yung sinasabi niya saksakan, sa kulungan. Hindi, siya Alokohan daw, yun. boss ha. Siya mismo. Yung sinasabi niya na naipagsaksakan siya, malaking katarantaduhan yun, kagaguhan yun. Kalokohan yun. Galing ako sa loob, minsan wala akong doon. Wala akong narinig doon, nakakita doon. Bimot, pa lang yun eh, city jail pa lang yan, Taguig City jail pa lang yan. Kalokohan yung sinasabi niya, wala akong doon. Diba? Magtatali siya pa. Mas maganda pa magtali siya sa liig, maniniwala ako. At that time yon, mga ka-plastic, bawal sa loob ng kulungan yung mga ganong paraphernalia. Di ba natandaan nyo yung panahon ni Duterte admin na nag-surprise visit ang mga bataan ni Duterte na yung mga alagad ni Senator Ronald Bato de la Rosa na biglang nag-surprise inspection sa mga bilibid
At nadiskubre nga nila na may wifi na nga doon sa loob eh. Meron na nga TV, may aircon pa, at kumpleto lahat. So instead na yung kulungan eh talagang kulungan lang na plain na walang kahit anong gamit na pambahay, household man yan o digital, ay kumpleto sila doon. Tapos itong pinagmamalaki ni Norman Mangusin na sinasabi niya na meron siyang nakasaksakan, which is ang pinanggamit niya eh pinatulis ng hawakan na sipilyo. Ay hindi na logically hindi na siya makatotohanan kung pakikinggan mo yung mga kwento niya. Parang naalala ko tuloy yung alam niyo yung palabas na Kung Fu Hustle na yung isang lalaking bida doon na nagpapanggap siya na miyembro daw siya ng Axe Gang at kasama niya yung sidekick niyang lalaki. Tama-tama, nare-recognize ko tong si Norman Gusgusin at saka si Casper na parang siya yung main character ng Kung Fu Hustle eh, mga ka-plastic eh. Kung napanood nyo yung video yung movies, matagal na yung movies na yun, imposibleng hindi nyo napanood yun. 'Di ba yung bida doon na yung Kung Fu Hustle, nagpanggap siya na miyembro ng Axe Gang at pinagbubuli niya yung mga nakatira doon sa lugar doon na hindi niya akalaing siya pa yung mabubuli ng binuli niya. Di ba? May times nga doon na binuli niya isang maliit na tao eh. Dinuro-duro niya eh. Tapos nung tumayo yung pala sobrang tangkad. Parang ganun yung ugali ni Norman Mangusin eh that time eh. Napaka-bully niyang tao pero walang laman yung mga sinasabi niya. Ngayon pag pinatulan at talagang gusto ng hamunan ng suntukan, hindi naman papalag. Siya yung tipong tao na para siyang ugaling lata na walang laman. Alam mo naman kapag ang lata walang laman, di ba? Hindi siya, maingay siya pero walang laman. Pero yung mga latang may laman, kahit ibagsak mo sa sementadong lupa, ay hindi po mag-iingay yun. Di ba? Ganon yung definition ko sa pag-uugali ni Norman Gusgusin, mga ka-plastic. So, ang daming reference kay Norman Mangusin eh. Pwede siya sa Kung Fu Hustle eh. Na nagpapanggap na miyembro ng isang sikat na gang. Tapos bandang uli, hindi naman pala talagang lihitimong miyembro ng isang Axe Gang. Diba? Parang ganito lang itong si Norman Gusgusin, mga ka-plastic. Marami doon nagtatali sa leeg. Ay, totoo ba yun, boss? Oh my God, may mga nagtatali sa leeg talaga doon? Ano yung mga hindi Mga nagbibigti. mga nai-stress, de-depress, mga ganun. Marami doon. Ay, grabe, kawawa. Anyway, mga kahombre ko, nakita naman po natin. So, isa po sa nakakita mismo, no, na nakasalamuha, let's say, ito si Norman Gusgusin, hindi naniniwala na siya ay nakipagsaksakan sa kulungan, okay? Malaking kalokohan yun. Leary. Mga kahombre ko, so yung Camp Bagong Diwa City Jail sa Taguig, hindi po totoo yung sinasabi ng tao na ito na si Norman Gusgusin na siya ay nakipagsaksakan sa loob and all that. So wag po tayo magpapaniwala kasi mga kahombre ko, natatarnish po ang pangalan ng Camp Bagong Diwa kasi yun yung inyayabang niya, boss. Bawal yun. Bawal yun. So makikita nyo na imposible po yung mga pinagsasasabi ng tao na ito at napakasinungaling talaga. Kasi That's exactly what I said. Na talagang bawal naman yun eh. At kasi baka isipin ng mga manonood na pabaya pala yung mga taga-Taguig City Jail. Inaya nilang makapasok ang mga paraparnalya o mga bagay na pwedeng pampatay sa kapwa kakosa nila. Diba? Dapat iniisip ni Norman Gusgusin dahil since malaki siyang vlogger, ewan ko kung malaki talagang vlogger siya, kasi hindi naman na totally influencer siya. Kaya lang naman sinabi siyang ma-influensyang tao dahil ang galing niyang magsinungaling. Magaling niyang paikutin ng mga tao sa paligid niya na wala siyang pinuhunan kundi yung kasinungalingan. Kaya umabot sa point na talagang yumaman siya sa pagiging sinungaling niya. At yan ang gustong-gusto ng mga nagne-networking. Especially mga nagne-networking, no? Gustong-gusto nila yung mga sinungaling na tao.
yung maraming naloloko. Kasi ang mga tao ngayon sa panahon ngayon, napakababa ng critical thinking eh. Madali silang naloloko ng mga tao, especially kung tropa mo pa siya. 'Di ba? Kaya ang nakakalungkot isipin na 'yun na madali kayong naloloko ng kapwa Pilipino. Nasasabi lang ng konti kung ano-ano mga sugar-coated na pinagsasasabi ni Norman Mangusin, ay yun na talaga. Parang ine-exclamation point nyo o kinukonclude ninyo na totoo yung pinapangako sa inyo ni Norman Gusgusin, mga kaplastik. Diba? So tuloy natin yung video. Kahit anong mangyari, alangan namang pabayaan sila ng mga pulis na nandun. Alangan Oo. pabayaan sila ng warden doon. Malabo yun. Kwentong anime yun. Ayun Baka nga. ano lang eh. Baka ano lang yan, ano yan eh, mahilig gawa ng mga kwento-kwento, pangarap siguro niyang mag-create ng ano, mga story, ng anime. Hindi yata ito man ng anime eh. Baka matalo pa niya si Yoshihiro Togashi tsaka si Ichiro Oda eh. Sa sobrang daling niyang gumawa ng kwento. Di ba? Sobrang napaka-fictional niyang tao. Delusional, fictional, napaka-bullshit na nilalang. Na marami pa rin bobong Pilipino naniniwala sa kanya. Di ba? Napaka-unlogic na nga yung mga pinagsasasabi, madali pa silang naniniwala. Pakitaan lang ng konting pera, iniisip na milyonaryo na yung tao. Di ba? Sabi niya pa, ano daw yung toothbrush daw na may patalim. Yung toothbrush na matalim, yun daw yung gamit eh. Sabi niya. So, well, galing yan sa kanya. Brother, yung toothbrush na sinasabi niya, pambutas ng ano yun, pambutas ng edits yun, panggawa ng ano ng bulitas. Bakit doon na ginagamit yun? Baka tinalian siya sa baywang nung kinabitan siya ng bulitas. Ay, gag. Tama. Sabi niya ba sa? Oo. Totoo yun. Yung sinasabi niya toothbrush, totoo yun. Pero, Ano ba yan, ginagamit boss? yun pang- Pwede ba explain sa amin yung toothbrush? Wala akong, syempre, boss, wala akong idea. Ano yung mga toothbrush? Ano yan? Ano yung bulitas? Hindi ko rin alam ano ibig sabihin. Panorin nyo yan. Oo, yung bulitas kasi yan yung ano. Marami kasi doon yung halimbawa yung nung uso kasi nung time ng pandemic, yung mga salamin, yung mga ano. tawag doon? Face mask. Face shield. Face mask, tas yung face shield. Face shield. Oh, Okay. face shield. Yung mga plastic nun, pinuputol yun, binabali, tapos kakaskas mo na sa semento yun hanggang maging bilog yun. Pag naging bilog na yun, kakaskas Yung mo naman crystal sa plastic yun. Pakikinisin mo yun sa papel, sa karton, para kuminis. Tapos ngayon, ang ginagawa doon, yung toothbrush, minsan naman yung sa face shield na yung stick niya, yung dito, na pinapatulis yun. Hard Yun yung plastic na pinambubutas sa plan. balat ng edits. Tapos Bakit? pinapasok yung o ganun ang ano doon. Kaya marami doon na infection eh. Anong motibo? Bakit ginawa? Ba't mo gagawin yun sa edits mo? Anong motibo nun? Baka may titirahin siyang bakla doon o ano. Hindi ko talaga magas. Utang Pang ano na yun, yun. pang donuts yun. Nandodonut yata yun eh. Yan na, malinaw na malinaw. Pandonat daw yun mga kaplastik, yung mga tinutukoy ni Norman Gusgusin na gagamitan niya ng toothbrush. Kasi yung toothbrush daw to patutulisin niya yun. Ngayon, pagkapatulis, bubutasin niya yung parte ng maselang bahagi ng ari ng lalaki. Ngayon, yung sinasabi ni Boss Miguel, mga kaplastik, yun yung gagamitin niya, yung face shield na hard plastic na nakalagay dito, yung parang naka-align dito na parang sa eyeglasses, eh parang hihimay-himayin nila yun eh. Kikis-kisin sa semento, and then pag naging korteng bilog na po yun, ngayon sa kanila kakaskasin ng karton para maging parang yun na magsisilbing liha eh. Para kuminis yung bilog. Ngayon, pag kuminis na yung bilog na yon, yan yung i-insert niya dun sa maselang bahagi ng pagkalalaki.
Tapos nagtatanga-tangaan pa to si Makagago, parang hindi niya alam yun. Ang purpose kasi nun, pampaligaya. Which either na makaano ka ng babae, pero malabong mangyari yun kasi magkaiwalay ang kulungan ng babae sa lalaki. Kaya ang gagawin nun sa puwet mismo ng... yun, dodonating ka nga, literal, dodonating ka. Yan yung pinagmamalaki ni Norman Gusgusi na baka nagkakasaksakan sila pero sa puwet nga lang. Diba? Wala namang babae doon. Anong gagawin mo doon? Oo nga. Ang titirahin mo doon, natural, titirahin mo doon, puwet. Ang puwet lang Dinonat. puro lalaki lang eh. Diba? Ang dodonat ka doon. Grabe. Ayan, boss. Grabe yan. Ay, boy. So, ayan. Naintindihan natin from a real G, mga kaomre ko. Ayan yung paliwanag siguro ng toothbrush. ang mahiwagan toothbrush ni Mangusin. Kasi wala talaga kami maintindihan. Di ko alam ano ibig sabihin. Sorry, ah. Oh, kapag sinasabi niyang talian ng baywang, bakit nagpatali siya kasi bubutasin yung etis niya, papakabit siguro. Pero walang galawan. Di makatakbo. Doon pa The maniwala best ang ako. comment. Grabe. So, yan, possible yon, no? Possible yan. Oo. Pwede yun. Grabe. Para di makatakbo. Sakit yun eh. Kaya yun. Ikaw ba naman butasin yung balat ng etis mo? Di ka Oh, sakit nun. Grabe. Sakit nun, boss. Oh my. Eh kung anong tinutuli ka, kahit may anesthesia, para napipil mo pa rin yung sakit eh. Yan pa kaya yung i-insert ka ng hard plastic na kinorting bulitas. 'Di ba? Tapos ipapasok mo lahat yun sa ari mo para lang pampaligaya daw ko, no? 'Di ba? Samantalang gagamitin mo lang naman yun sa puwet ng kapwa lalaki. Eh, 'di ba? Parang ginawa mong tanga yung sarili mo at the same time na-infection pa nga yung mga tao doon, nagkaroon pa ng tulo. 'Di ba? Ganun. Patali siya kasi masakit yun eh. Shit, Ay, una man. Sige. Kapabit yan, ganun, wala ka naman titirahin doon. Titirahin mo puwet, donut. Donut lang. Yeah. Solid yung mga terms ni Bossing, oh. Donuts. Bago yan. Donut. Hindi ko alam yung mga yan, man. Salamat sa Tagal na yun. May mga kanta kami dyan ng ano eh, sa ano, yung sa buyon. Ay, ako, nakalimutan ko na yung kumanta na yun eh. Sige nga, antayin mo nga, boss. Sige nga. At ngayon, darating sa iyo sa loob ng buyon. Donatin mo ako. Ayun yung mga kanta dun eh. Medyo hindi ko naman kabisaan maalala eh. Donatin mo ako. Donatin mo ako. Ang donut sa ang biyenta ka. Mabait naman daw yun. Kasi yung isa sa mga humuli sa kanya doon, yung taga-lugar namin, yung NBI, taga sa amin. NBI. Oo, humuli doon eh. Ang bait naman daw. Mabait. Bait daw. Magalang, marespeto. Pero Parang NBA yun. iba yung ano eh. Iba kapag ka... Nasa online. Oo, nasa ulay. Napakatapang eh. Hindi kaya, boss, motibo nun is syempre, nahawakan ka ng NBI. Hindi ba dapat Kaya mabait ka talaga, no? Ang bait eh. Nakikita ko yung video niya nung dinadampot siya. Napakabait eh. Napakabait na Umiiyak bata. din, boss. Di ba? Umiiyak din daw yan. Umiiyak. Pambihirang taong. Oo, iba eh. Sige. Ngayon, boss, seryoso. Meron ka pa bang idadagdag na kwentong kulong? Ito, hindi lang iisang tao yung nakapagsabi ng exact statement nilang tungkol dun sa donut na yan, mga ka-plastic. So, meron pa pong isa. So, yung kay Alex Khalid naman po, sa pangatlong testigo na dating co-inmates ni Norman Gusgusin, mga ka-plastic. So, mag-job in tayo sa 1 hour and 2 minutes. Yeah. Yan. Dito tayo. Ito na po yung statement naman ni Alex Khalid, isa sa ex-inmate niya ni Norman Gusgusin tungkol doon. Kasi siguro dahil may pangalan siya, sikat siya, di ba? Oo, siguro nga. Ito, meron pa, boss, ha?
question ko to, naging tanong ko din sa iba. Sabi niya, mahilig siya daw ay madalas nakikipagsaksakan ng nakabewang sa bewang daw, saksakan daw. Totoo bang nangyayari yun doon? Ay, wala bubuo yan. Ano bang gamit na panaksak niya? Hindi ko alam, boss. Basta sinabi niya, saksakan daw. Ang uso po kasing saksakan doon sa puwet eh. Baka nagpapasaksak po siya sa puwet. May natunugan na rin po din ako niyan eh. Galing sa kaibigan ko na nakikipagsaksakan nga daw po yun. Gamit daw po yung toothbrush. Ayun nga, exactly. Sinabi niya yan, boss, na nakikipagsaksakan daw siya gamit toothbrush. Binabawal po sa jail lang toothbrush po na mahaba. Binibigay po yung putol na yung or pinuputol talaga bago bigyan ng mga PDL. Kasi ang ginagawa po sa toothbrush yan, madali lang kuskusin niya para tumulis eh. And then pwede siyang panaksak. Sinasaksak po talaga yun para sa yung pong libangan sa loob ng kulungan eh. Nilalagay ng bulitas, wala namang mapaggamitan. Okay. Ang bilang ng titi nila, tinutukoy eh. Baka nakikipagsaksakan siya, hawak niya ang ari nung ano, siya, binutas yan yung ganun. So, diba? nandun lang talaga yon. Hindi totoo na ganun ka violente sa loob, tama? Oo, kasi lalo na kung may pangkat sila, mas respetado sila doon na ano, mas pulido ang galawan. Lahat mo nang nakukulong. Lumalaki ang pulido ang galawan at may Kaya respeto nga. na dahil nga sa batas kulungan. Iba po Kaya yung batas nga. kulungan kasi salto ka agad, dadapa talaga, tatakalan ng kalating kaban na tawag na 50 times na papaluin diba? ng paddle na nakadapa. Grabe. So hindi mangyayari na sa Sakit nun. Mas malala yun pag tinakalang ka. Nakita mo po yung nangyari dun sa mga nag-aaral ng sundalo. Iwan ko kung saan yun, kung sa Davao ba yun o sa Mindanao, somewhere in Mindanao, na tinatakalan ng mga seniority. Diba? Makikita mo kung paano pinapalo nila ng nakadapa yung mga neophyte nila, na talagang sunod-sunod yung pagkakahataw, di ba? Yun yung ganito yung ginagawa ngayon sa mga taong mga pasaway dyan sa Taguig City Jail. Kaya malabong mangyari na magkaroon ng patayan dyan na parang ginagaya niya sa reference ni Robin Padilla o Cesar Montano na nagpapatayan sa loob ng piitan, mga kaplastik. So napakalabo nun. At yun, tugmang-tugma yung opinion ni Alex Khalid, mga kaplastik, sa opinion ni Boss Miguel. So map-jump in naman tayo sa isa pang clip, mga kaplastik, which is yung kay ano yata to, kay legit na Sputnik member. So mag-jump in tayo sa 35. Wait lang. Here, just ito na. Panoorin nyo naman po yung opinion naman ng isang testigo, pang-apat na testigo to ni Makagago, na in-interview niya. Which is yung pang-apat na yon is legit na po na miyembro ng Sputnik, mga kaplastik. At ito yung opinion niya about kay Norman Mangusin. City Jail, obviously, doon lang naman siya nakulong eh. Yun, Doon doon. kasi saksakan agad, wala nang tali-tali, dirahan agad. Tapos sabi, may nakwento pa siya na madalas lumabas sa bibig niya na toothbrush daw na pinatulis, tapos yun daw ang panaksak. Is that possible? Ayawan ko lang sa amin kasi high-tech na eh. Baka yung panahon niya. Sa amin kasi high-tech na, 29, yung mga improvise na ginagawang matalas. Gano'n na sa amin. So walang, stupido yung toothbrush kasi, Nung di ba, unang- nito nung- lang siya nito lang siya nakulong, boss eh. Nung Imposible. unang panahon yun. Okay. Ang toothbrush, alam ko, ginagamit ang nakakulong. Pagka naglalagay ng bulitas, yung mga nagtitrip na makakakos. Puta. Narinig ko na yan, boss. Kita mo na. Ikikwento na ng isang kakosa. Pero gagamitin pala laksak. Pagtatawa lang kalala kalaban mo. Tama Apakahina yun. naman ang pangkat niya. Wala man lang kayong gamit.
So, narinig na natin itong kwento na to. Even si boss napatawa rin. Iyan din yung kwento nung isa natin, nung na-interview natin. Ibig sabihin, wala kayong gamit pangkat. Napakakawawa naman. Payabangan dito ka sa atin, sa Pilipinas. Payabangan. Medyo, sabihin natin payabangan. Hindi tayo nagpapahuli. Kailangan tayo. Meron din. May parol sila. Kailangan sa atin. Mas magandang baril. Mas magandang granada. O, diba? Diyan niya siguro natutunan ni Norman Gusgusin ang pagiging mayabang niya. Kaya nga na sinabi ng legit na Sputnik, mga kaplastik, na kailangan pagdating sa kulungan ay kailangan pataasan ng ihi. Hindi po pwedeng yung armas mo ay pipitsugin lang kagaya ng sinabi niya na pinatulis lang na handle ng toothbrush. Dahil doon hindi basta-basta ang mga armas na ginagamit ng mga inmates doon. Tsaka nagpe-flexan sila ng mga armas. Siguro doon din niya natutunan yung pagiging mayabang niya, na nagpe-flex siya ng mga bagay na delusional, mga kaplastik. Yun nga lang, kay Norman Gusgusin, hindi yun makatotohanan, mga kaplastik. So parehas na parehas ang opinion nilang dalawa, which is yung opinion nga ni legit na Sputnik gang member ay parehas nga na pambutas daw yun sa maselang parte ng pagkalalaki at ini-insert doon yung improvised na bulitas na gawa sa hard plastic ng space shield. Diba? So magkakatugma. So wala na pong kawalatong si Norman Gusgusin sa mga opinion niya, sa mga sinabi niya ng kasinungalingan niya sa recent video niya sa kanyang YouTube channel. Kaya maliwanag na maliwanag, 3 tao na po ang nagsabi. 'Di ba? Kaya hindi mo pwedeng pabulaanan ang mga sinikwento ng 3 to laban kay Norman Mangusin. So walang fake news dito na sinasabi ng mga commenters ko sa social media accounts ko na puro daw ako pagtatahi ng mga opinion at nag-i-splice daw ako ng video. Paano i-splicein bumabase lang din naman ako sa mga ganitong klaseng opinion ng mga tao nagsasalita sa ini-interview ni Makagago WhatsApp man. Diba mga kaplastik, wala akong ini-splice na wag nyo akong ikukumpara sa mga DDS trolls na gumagawa ng platform para gumawa rin ng mga fake news, mga kaplastik. So iba ako sa mga DDS, mga kaplastik. Baga, based on his statement sa mga videos na yan, kaya wala akong sinasabing mali. Baga, sinisigundahan ko lang po yung opinion nila, kung ano yung mga totoong mga nasasabi nila base sa karanasan nila noong nasa Taguig City Jails pa sila, mga kaplastik. So may mensahe po dito si legit Sputnik gang member. Ito na lang po yung aking huling bahagi ng video na ito. So nasa 41 po yan. Yan. Ito po yung huli niyang opinion sa 100% na hindi po siya miyembro ng Sputnik, itong si Norman Gusgusin. Bagkus hindi naman siya binasbasan ng founder ng Sputnik. Padlakan kasi kami ron Kaya bihira kami magpangita. Pero pagkasaning, kasi kakagasaning, bubuksan kami. For example, alas 7 hanggang alas 9 kami. Pero padlock yun. Doon lang kami sa wings. Nakalakad. So doon mo lang siya nakikita, let's say. Tapos meron siyang ka-speaking line. Ka-SL. SL. Pero na Sign languages. Tapat kasi namin yung jail ng female. Okay. Ng bigutan. May nakapagkwento nga niya kasi na-interview ko yung Pero babae. siya nung kalokwa, ka-SL. Yung ganun sila. Kalandian niya doon that time. Kaya puro sign language. Sign language. Okay. Yun pala. So kahit paano, meron pala siyang ka-waste of time. Oo, nakakuha siya doon. Libangan niya. Siguro, pampalipas oras, alam mo naman tayo ako. Tama. Inaabot-abutan din ako.
Gano'n naman din. Eto mga kahombre ko, so ngayon si Bossing ay merong konting mensahe sa kanyang Yan na. mga kakosa. O naging mga kakosa na nanonood sa'yo ngayon. Definitely kilala ka nila. Meron, sige, yan boss. Mga kosa, pasensya na kayo. Andito ko ngayon. Ay, kasi sinabi ko lang yung karapatan natin sa ating pangkat. Parang lumiliit yung pangkat natin. Baga gano'n ng Tama. nababastos. Kaya nagpa-unlock din ako. Pero si Kosang Norman, sana kung kakosa ka namin, konting respeto lang sa mga dapat tayo magbigay ng magandang halimbawa sa mga bagong papasok ng mga Sputnik. Kung talagang Sputnik ka, kailangan, alam mo naman, makakuan yan, maselan ang pamamangkat. Yun lang. So yun mga kahombre ko, hanggang dito na lang po. Maraming salamat Bossing sa pagtanggap mo at pag-unlock mo. So yun, dyan na nagtatapos yung video na yan. So 100% hindi po siya miyembro ng Sputnik Gang, itong si Norman Mangusin. So lahat ng mga sinasabi niya before hanggang magpahanggang ngayon, lahat ng mga sinasabi niya, tandaan ninyo mga kaplastik, na para ka lang nakikipag-usap sa mga bata na mahilig magyabang, na alam mo namang delusional o fictional lang kanilang mga pinagsasasabi. So, kung may mga ganitong tao kayong nakikilala, hindi man si Norman Mangusin, ay marami mga ganyang tao, maski sa mga trabaho, paaralan, o kahit sa bahay ninyo, o kaya kapitbahay ninyo, ay meron talagang ganyang tao na likas na mas sinungaling. At yun ang kinakagalit ko, na ayaw ko talaga sa mga sinungaling na tao. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sul, ang ibig sasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Cambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. One love with fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.